Okay mga bro, bali meron tayong gagawing isang power station dito mga bro. Ayan, bali ang kanyang brand mga bro ay ayan o. Ayan, baka meron kayong ganitong power station mga bro. Panoorin nyo itong video natin ba para magkaroon kayo ng idea. Yan, bali ang naging problema daw nito, sabi ng may-ari mga bro ay meron daw yatang naisaksak dito tapos nung kung ayaw nang gumana yung kanyang 220 volt. Ayan, susubukan nga natin mga bro, baka naman lubat. Yun natin yung kanyang 220, ano. Okay. So, i-test natin kung may lumalabas na 220. Okay. Check natin mga bro sa AC. Ayun mga bro. Bali ko lang yung output niya. 48 volt lang oh. 48 volt. So, meron naman siyang charge mga bro. Ayan oh. So malamang mga bro itong mga USB niya ay gumagana pa. Susubukan natin kung gumagana yung kanyang USB. Subukan natin salpakan mga bro. Kung gumagana, ayan. Tapos i-charge natin itong blower natin. Ayan o. So wala mga bro, hindi gumagana yung kanyang USB. Subukan natin i-on itong 12 volt niya. Ayan o. Ayan, i-on natin. Ay, ayun. Yun pala yung switch ng kanyang USB mga bro. Ayan o. Ayan, tignan nyo, patayin natin. Oh. Gumagana yung kanyang USB. Ito lang 220 volt ang i-check natin kung anong naging problema. Okay, patayin muna natin mga bro at subukan natin buksan. Okay. So bali nandun sa kabila mga bro yung kanyang inverter. Ayan. So buksan natin dun sa kabila. So ito pala mga bro yung kanyang inverter. Oh. Yan. So bali kung mga bro nakadikit. Ano? Nasa kung mga bro ito. Tansya ko nasa 300 watts tong kanyang inverter o 500 watts. So bali ang nakalagay sa kanya mga bro ay 300 watts. Tanggalin muna natin to supply niya. So bali ito mga bro yung kanyang inverter. Oh.
Ayan. Bali mababa yung kanyang output. Kuan lang siya, 48 volt. Okay. So, hahanapin ko yung sira mga bro at i-update ko kayo kung anong naging problema niya. Okay. Okay, update ko lang mga bro sa inaayos nating power station mga bro. Bali, binakla-baklas ko mga bro. Ayan, pati yung battery niya nilabas ko. Tapos, inilabas ko dun sa kanyang bahay. Tapos, ito yung kanyang heatsink mga bro. Ayan o. Ito yung kanyang mica insulator. Ayan. So, ang nakita kong problema mga bro ay mayroong open na resistor. Pero binakla-baklas ko pa rin itong mga MOSFET niya para i-check. Pero good naman. Tapos, pinalik ko na mga bro. Ayan o. Okay. So, itong resistor na ito mga bro ay nakakabit dito oh. Diyan sa tabi ng malaking resistor na ito. Ayan. So, bali ang value ng kanyang resistor mga bro ay nasa 120k. Ayan o. Bali ang kanyang kulay mga bro ay brown, red, yellow. Yung kanyang kulay. Bali 120k mga bro yung kanyang value. Ayan. Susubukan natin kung yan yung kanyang problema. Bali mayroong naka-indicate dito mga bro sa kanyang mismong board. Bali dito ko siya hinugot mga bro. Ayan o. Kung mapapansin nyo. Doon sa tabi ng malaking resistor na yan. Ayun o. Ayun. 120k. Ayun o. Okay. So ipapakita natin mga bro na yung resistor na ito ay open talaga. Ayan. Gamit yung tester natin. Okay. So ipakita natin mga bro na talagang kung ito mga bro. Open. Ayan o. O walang palo mga bro. Ayan. Tapos ito yung binuo nating resistor mga bro. Ayan o. Ayan. Isang 100k tapos dalawang 10k para maging 120k. Ayan. Subukan natin mga bro. So, ang reading niyan mga bro, 1000 times 100. Doon ang reading niya. At sa gawin dito sa 100. Okay? So, ayun o. Ayun o. Ayun. So, dapat ganun mga bro. So, kapag nagtitis kayo mga bro, huwag nyo nga hawakan tong isang test probe para hindi gumalaw yung pointers ng tester nyo. Okay? So, test natin. Okay. So, subukan natin ikabit mga bro. Yan, kabit natin dun sa pinaghugutan natin. Ayan, nilagay na natin mga bro. So, yupin natin yung paa niya. Subukan lang natin, baka mapalabas natin yung kanyang 220. Okay, hinangin na natin mga bro. So, nahinang na natin. Linisan natin. Baka mag-ground. Yan, okay. So, isalpak natin yung kanya mga bro. Lagay natin tong niya. Para sa display. Tapos, lagay natin yung para sa 220. Yung para sa switch ng inverter. Para magkaroon ng 220. Yan. Tapos yung cooling fan niya. Yan. Tapos, lagay natin yung kanyang battery. Okay. Subukan natin paandarin ngayon mga bro.
Yan. Okay. So, ikuha natin mga bro. I-on. Yan. Yung cooling pan niya mga bro, ikot sa unang switch tapos hihinto. Saka lang iikot kapag magkakaroon ng load. Okay, subukan natin itis mga bro kung meron ng 220 yung natin. Kanina kon lang yung 48 lang yata kanina. Okay, subukan natin itis mga bro sa ano natin tester. Kung meron na siyang output. Okay. Ayun, meron na siyang 210, 202. Yan naglalaro mga bro. Sa mahigit 200. Ayun o. Okay. So, subukan natin testingin pag-charge mga bro. Subukan natin dito sa ano, charger ng CP. Tapos saksak natin dun sa ano, dito sa blower. Ayun o. Kailangan magre-read yan. Ayun. So, ayos mga bro. Oh. Mag-charge naman na siya. Oh. So, subukan naman natin sa panghinang natin sa 60 watts. Yan. Ay, subukan naman natin sa panghinang mga bro. Ayun. Oh. Kulay red naman. Oh. So, kayang-kaya niya yung 60 watts. Subukan natin kung makakalusaw. So, ayan mga bro, uminit na. Ayan o, nakakalusaw naman yung panghinang natin, oh. Oh. Ayos. Oh. Ayos mga bro. So, ayan, oh. Okay. So, ayos na mga bro. Babalik ko na lang yan at maraming salamat ulit sa inyong panonood. Okay na. Ano lang, basic-basic lang yung ating pag-aayos.